Good afternoon guys, it's 3 o'clock ng hapon and ito yung work ko. Paalis na tayo and ngayon buksan natin ang gate. Actually hindi ko ginagamit yung code na yun, oh. Pinapapasok ko lang yung kamay ko para mai-open and dyan yung car natin nakapark. So mag-drive tayo and dadaan muna tayo sa ano guys, sa shop kasi bibili ako ng ketchup at nagpapabili yung aking anak na babae. And ano pa ba yung ano pa nga yung bibilhin ko? Ito nga ang bibilhin ko. May bibilhin pa ba ako? Parang wala naman. Malamig guys, 2 degrees, malamig. Papainitin muna natin tong car. My God. Yeah, so yes, hindi naman masyadong busy today kasi 5 kaming workers, isang student. Pero yung student kasi mayroon siyang at least 2 na pasyente. So bali 14 lang naman kasi yung pasyente naming dito sa sa nursing home. Siya yung may mga dementia na sakit yung mga matatanda dito. So sometimes yung behavior nila is alam mo yon, hindi sa nakakatuwa pero minsan ba mapapa-smile ka. Sometimes ang sagot nila is relevant, sometimes hindi. May isa kaming pasyente na actually sa akin banda na department na parang up and down yung ano niya, yung humor niya, yung mood niya. So sometimes galit siya, sometimes hindi. But then kung i-visit mo siya in morning and kung like yung mood niya is pag sinabi mong good morning and then yung okay yung mood niya, and then pag sinabi mong tayo ka, tutulungan kita, and medyo tumaas konti yung boses niya na ayaw ko, wag mo na pilitin guys kasi sa sakit nila hindi mo sila pwedeng ma-pressure kasi lalong lalala. So by the way, what you gonna do is leave the room and come back again at mga 1 minute or else take ka ng another na pasyente. And then balikan mo na lang siya kasi hindi naman nila yan alam kung kailan last na punta mo doon sa kanya or kung ikaw ba yon. Hindi naman nila yan maalala kung ikaw ba yon or anong oras na yon o anong oras na kalipas. Kasi sometimes sinasabi nila na kakakain lang nila pero sinasabi niya hindi pa ako nakakain. Ganun yung sinasabi nila. And then nagsasalita sila. Depende, may mga dito sa 14 namin na mga pasyente, iba-iba yung nila, yung ugali dahil sa sakit nila. Sometimes kung i-think ko yung aking future, we are getting older, and sinasabi ko minsan sa sarili ko or tinatanong sarili ko na isa din kaya ako sa mga kagaya nila or hindi. Alam mo yun, we will never know. So yeah, it's bad pero dahil sa it's a sickness, hindi yun sila, kaya hindi ka pwedeng makipag-argue sa kanila. But then sometimes kailangan mo rin medyo hard sa kanila. It depends sa situation na syempre kailangan kasi pag medyo alam mo yon, yung parang susuntukin ka nila kasi may tendency pag pinilit mo, alam mo yon, pwede kang mag-high ng voice and sabihin stop, ganon. Pero kasi to avoid that yung argument saka yung pananakit, kailangan mo kasi i-avoid din na i-pressure siya. So kung ayaw, huwag mong pilitin, ganon lang yun, balikan mo na lang. So yun yung yun lang. Meron ako guys na mayroon akong
gift card na binigay sa akin ng birthday ko. It's 150 kroner only. But of course, in peso, it's like, you know, in peso, I think 1,200 peso. Yeah. Pero dito yung 150 is like nothing. So, yun siguro ibili ko. And then, bibili ako guys ng birthday na drinks. Kasi ang birthday na drinks dito, nasa sometimes 35, minsan 41. Yun lang yung drinks talaga na gusto kong inumin. Actually, meron yata ako dun sa pinadala sa box. Pero, gusto kong magbaon. Gusto kong mag-uwi niyan. At least dalawa. Isa sa lagits ng anak kong lalaki at sa babae ko. Ay sa amin. And then sa kapatid ko siguro 3. Gusto ko yun. Ayoko yung mga hard drinks. Kasi ayoko yung yung sakit sa ulo, yung hangover. Ayoko yun. Kasi last na lasing ko dito guys nung 2000 I think 19 after nung 19 ba? 20 siguro, something like that. Nung napasa ko yung course ko. Uminom ako na naglasing talaga ako. Kailangan talagang maglasing. Oo, naglasing talaga kasi. Yun yung last. Kaso nga lang, hindi maganda yung experience ko kasi nung kumuha ako ng diploma doon sa sa school namin, nag-drive pa ako. Hindi ko guys iniisip na yung consequences noon pagka may control at ako guys, yung like i-check, may alcohol pa ako sa loob ng katawan. So hindi ko yun naisip. Nag-drive pa din ako. So, kumain kami doon ng breakfast. And after nang kumain kami, takbo ako sa CR. Nagsuka na. Grabe yung suka ko. At ang pait-pait ng sikmura ko. Grabe. Parang 1 day and almost 2 days ko yung dinaramdam. Sabi ko, no to drug. No to hard drinks. No, ayoko talaga. Siguro mga lang, snaps ganyan, okay lang minsan, isang lang, pero pag ramdam ko na umiinit na sa no way na ayoko. So daan muna tayo dito. Tawag pa pala ako sa Kerling kasi meron niya akong bagong card. Naglipat ako ng bangko. So, yung pumapasok sa akin pag nag-extra work ako doon pa rin sa dati. So, kailangan ng tawagan ngayon. Mamaya-maya pala. Hindi ko alam kung open sila. Na itawag ko na palitan yung yung card ko para doon nila isend yung pera if ever na sahod ko sa kanila. Yeah. Puno man yung parking ba? I think pwede ako dito. Dito na lang ako sa kanya. Umalis siya, papalitan natin. Yun. So, we'll see. Yeah. So, pasok tayo guys sa loob. Naiwan ko to siya guys. Magluto ako guys ng biko. So, with yema toppings. Magluluto na naman tayo. And, yeah, glutinous rice ito. Sticky rice. And, I think, di ko alam kung kaya ubusin ko to yung 1 kilo. Di ko alam. So, ito na guys, niluto ko na yung rice. And, actually, is 4 cups. And then, 3.5 cups na water. Oh, sorry. 4 cups of sticky rice. And 3.5 cups of, what you can call it, water. And this is, coconut milk. It's, ilang cups ba ito? 2 cans ang gamit ko. Kasi na-convert ko naman siya sa grams. And sa cups.
Yes, so ito na siya. I-boiled ko lang. Yan, and stir. So guys, nilagay ko na yung sugar. 1.5 cups of sugar and 1/4 na yung sa may salt, yung tablespoon, ano ba yan? Teaspoon, and yung OB extract, nilagay ko na din. So, i-ano lang natin, boiled, and i-stir uli. Iniwan ko muna guys, niluluto ko kasi may pupuntahan lang kami ni Mr. So, iniwan ko siya. Tuloy ko na lang mamaya pag-uwi. So, 100 na kami. Ah? Hvad er det? For sædet den er våd derude. Er det våd? Ja, jeg har spildt en hel flaske vand ned over sædet. Holländer. Ja. Okay. Kakauwi lang namin guys ng ano na siya. Tingnan nyo. Parang nag-jelly na siya. Ngayon lalagay natin tong ano. Lagay natin tong rice. So, yan. Gawa tayo ng toppings na. So, ito yung dinner namin. Polenta, chicken, with ito. So, naman ako gagawin ng toppings. Kain muna kami. Wala silang ibang sizes. Vi må pille af en dukke. Så er det udsolgt. Så der var ikke noget at vælge imellem. Ja, det er rigtigt. Jeg er på fritter. Og så den her, den anden advent. Første advent. First advent. So, dopo imo. Ano? Chilling. Kain guys. So, ito guys, nilagay ko na yung 3 egg yolk and ano lang nilagay ko, 3/4 na sakan na na condensed and ibap na 1.5 cups. And then, instead of vanilla extract, nilagyan ko lang siya ng vanilla powder kasi wala akong vanilla extract pala. So, i-mix ko lang siya guys hanggang mag-thicker. And, kailangan kasi dito is hinaan lang pala yung okay. So, ito na siya guys. Oh, medyo thicky na siya. Ipaano ko pa siya konting-konti na lang. And then, ilagay dyan, i-toppings ko na dyan. So, yun na guys. And, tapos na tayong magluto. And, ready na siya bukas yung aking biko with yema toppings. And, this is it for today guys. And I hope you enjoy my video. And if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe para po ma-notify po kayo
for my next video. Thank you so much guys and bye for now. Have a nice evening. Bye bye.